Amy Marcos, sinisira ang kanyang kapatid na si PBBM na kasalukuyan nating Pangulo ng Pilipinas. Sino ba si Amy? Ano ba siya? Ako ay nung bata pa, parang matanda lang yata siya ng konti sa akin, ay naririnig ko na kung ano siya, anong kanilang pamilya. Siya yung, sa mga naalala ko, siya yung ah, head o leader ng KB, Kabataang Barangay. So, buong Pilipinas siya, ano? So, national head siya. At saka, anak ng presidente, panganay. Talagang nai-influensyahan siya sa pagiging leader o expose kahit saan, ano, politika. Aktibo, kumbaga. Pero ano bang klaseng tao siya? Ano bang kanyang mga ginawa? Ito sa mga naalala ko lang ha. Kasi bata pa rin ako noon. Kasi mukhang matanda lang siya sa akin ng konti. So, KB President or Head buong Pilipinas. Kabataang Barangay. Ang maalala ko isa ay kinidnap ang kanyang naging asawa na asawa ng ating Miss International si Aurora P. Juan, si Tammy Manotok, na ano siya, active sa sports, no? Ano ba yung sports na yon? So, bilang siya head ng Kabataang Barangay, so aktibo doon, engaged sa mga sports. So, siguro may mga ano sila, uh, tawag dito, nagkakasama-sama sila sa mga activities. So ano, no? Parang ganon. At sikat noon si Tammy kasi talaga namang sportsman. At yun ang naalala ko, bigla na lang nawala. At si Aurora noon ay talagang alalang-alala. Biro mo ba naman asawa mo biglang nawala na kidnap. Panahon talaga ng Marcos administration, Marcos Senior ha, usong-uso ang kidnap. Usong-uso ang biglang may nawawala, missing, at may mga nakita na lang mga saan-saan sinasalvage, saan-saan natatagpuan at tinotorture, no? May trace na na-torture sila. At yun na nga, nakidnap si Tammy Manotok. Nag-aalala nga naman ng kanyang asawa, si Aurora P. Juan. At parang lumipas lang ng ilang linggo o buwan, biglang lumabas si Tammy Manotok, asawa na ni Amy. Alam naman ng lahat, naging asawa siya ni Amy, mayroon na silang anak, ano, na bakit naging ganun? Ano ba yon? Matindi talaga. At isa sa naalala ko, what Amy wants, Amy gets. Okay, sa ngayon na ating politika ng ating bansa ngayon, si Amy, andito, tumanda sa politika, ano? Talagang tumanda. Hindi na kabataan, barangay, hindi na siya tumanda, senador. Ilang taon ba siyang senador? Naging ano pa yan sa kanilang lugar, ewan ko, basta nasa politika palagi. Ngayon, Marcos family sila, kamag-anak niya ang ating president, si PBBM. Pero dito siya kumakampi sa kalaban na dati naman kasama sila. Kaya nga unity, Marcos at saka Duterte. Pero nung nanalo sila ay unti-unting medyo nagkaka-conflict o unti-unti nang nagkakabatuhan. At si Amy dito pumapanig sa kalaban ng kanyang kapatid sa mga Duterte, kay Inday Sara. Na okay lang yon kung siya ay dito siya sa grupo, sa kabila, pero ang matindi, sabay sinisiraan ang kanyang kapatid na presidente ngayon na sinasabing drug addict, nagko-cocaine, etc. Ito lang nakaraang rally. Ito ang tanong. 3 taon na, mahigit, no, na umupo si Bongbong. Pero bakit ngayon ka lang nag-iingay, Amy? Kung ikaw ay lingkod ng bayan, lingkod ng Pilipino, may malasakit sa mga Pilipino, kung yan ang paniniwala mo na si Bongbong Marcos ay hindi karapat-dapat na maging Pangulo na umupo dahil nakakasira sa ating bansa,
Di sana noon pa sinabi mo kung may malasakit ka sa mga Pilipino. Bakit ngayon lang nakaupo na? Dahil ba tumindi ang conflict or away ng dalawang kampo? Or dahil ba marami na ngayon ang pinangalanan na sangkot sa korupsyon at hindi yata magtatagal kasama ka sa pangangalanan? Dahil gusto mo bang yun na nga, pabagsakin ang Marcos administration, PBBM, para iluklok nyo si Sara dahil siyang vice president na hindi naman karapat dapat. Ang daming pintas sa mga Duterte. Kaya ito na ang malaking tanong. Kaya nagmumukha kang katawa-tawa. Ikaw ba ay tunay o talagang may sarili ka lang ding interest? Ayan. Yan si Amy Marcos. Hindi rin mapagkatiwalaan. Hindi rin consistent or hindi rin masasabing tunay o totoo ba talaga maasahan o mapagkatiwalaan ang kanyang mga sinasabi. Yun lang po.